So, okay, good day, no? Good day, everyone. So, this is our topic, development length and anchorage of reinforcement. So, okay, no? So, what is development length? So, pinakauna muna, talakayin natin itong band. So, anong band? Oh. So, yung band na ito, this is the band between the reinforcing steel at saka the concrete, no? So, dapat yung bakal natin at saka yung concrete, yung semento, meron silang sufficient bond, no? Hindi pwede na hindi magkaroon ng bond ang bakal at saka ang semento kasi nga pag walang bond sa kanilang dalawa, pwede matanggal ang ah, bakal, yung reinforcing steel, pwede siya mahila, pwede siya matanggal sa loob ng ng concrete. So, ano ang point yon? Kasi nga, dinesign natin yung reinforced concrete para mag-fail yung bakal at saka yung concrete para ma-attain nila yung pinaka-strength talaga nila without first na yung bond between sa kanila is ma-compromise. Kasi pag na-compromise yung bond between the reinforcing steel at saka yung bond between the concrete, hindi natin ma-optimize o ma-utilize mabuti yung gina-compute natin na strength, 'di ba? Nagka-compute tayo ng nominal strength sa beam, nagka-compute rin tayo ng nominal strength sa or axial strength, 'di ba? Sa poste. For the beam, kino-compute natin yung nominal flexural strength, no? 'Di ba dapat yung nominal flexural strength natin is or yung tinatawag na design strength natin, which is nominal flexural strength Mn times the reduction factor, yun, that is the design strength, must be always greater than the required strength, which is yung required strength, yun yung uh, factored load, no? So, if you have, if wala tayong sufficient bond between the steel at saka the semento, uh, yung na-compute natin na phi mn is hindi yun siya ang lalabas na strength ng concrete. Kasi nga, before pa na-attain yung strength na yun, no? Let's say, sabihin natin, 370 kilonewton meter. Before natin na-attain yung strength na 370 kilonewton meter, since na wala nang bond between sa bakal at saka sa semento, ibig sabihin, below pa siya sa 370 kilonewton meter doon sa flexure niya, nag-fail na yung concrete beam. So, ano ang assurance natin para hindi mag-fail ang concrete beam before natin ma-attain yung strength niya talaga, no? Yung 370 kilonewton meter example lang, no? So, talakayin natin tong band, no? So, ito yung sinabi ko kanina, no? Para masuplayan ng bakal ng reinforcement kasi nga ang reinforcement kasi sa concrete is yung bakal. Kaya tinawag na reinforcing steel or reinforcing bars, no? In order for the steel, no, para masuplayan yung reinforcement sa concrete, dapat meron silang bond, no, between sa concrete sa steel. Ito yung in-explain ko kanina. So as you can see, for example dito, no, flexure. This is a typical flexure, tapos ito siya is shear. Pero sa flexure muna tayo, no. Pag ang flexure natin ganito, which is compression doon sa topmost side ng beam, tapos tension dito sa baba, no. Ibig sabihin, yung bakal natin, no, itong reinforcing bars or reinforcing steel is subjected to a tension, no? Kasi ganito naman talaga yung flexure, 'di ba? Kung ma-remember nyo, 'di ba? C sa taas tapos tension sa baba, no? Compression sa taas, tension sa baba. So, parang nag-smile ito siya. Ang kanyang elastic curve nito is nag-smile pataas, no? Parang nag-smile siya. So, ang mangyayari dito, class, no? Ang purpose kasi talaga ng steel is to supply the tension side of the concrete. But because the steel was subjected to the tension, no, may nabubuo tayong bond stresses, no. So in order para sa tension natin na hindi mapu-pull out, no, ibig sabihin pull out yung mahihila palabas kasi nga may T, 'di ba? May tension, mahihila talaga siya sa palabas. Dapat yung bond stresses natin enough. So ano tong bond stresses? This bond stresses is the is the forces, no, between the steel at saka sa concrete, no, doon sa semento. So later makikita natin ang no, kung ano ba talaga yung mga forces na yon. So tingnan niyo na lang muna dito, no, band stresses T, tapos no. So para maging equilibrium class, dapat yung band stresses natin equal sa T, equal doon sa tension.
So, ang topic natin dito is band stresses. So, paano napasok ang development length? So, later malalaman natin 'yan, no. So, ito 'yun siya, no. Ah, ma-imagine nyo bakit nagagamit tayo ng deformed bars, no? Hindi yung plain bars. Ang plain bars walang ganito, oh. Ito ang tinatawag na ridge, no, or rib, no? Kasi nga sa plain or smooth bars, ang band stress doon is ang nagatulong para sa banding niya is ang adhesion at saka very small friction lang. Kasi nga smooth siya plain lang siya wala siyang ganito, wala siyang ganito. Kaya yung binibili natin na bakal may kuris-kuris, ano ang tawag dito sa English? Ay, sa Tagalog. Sa English yan, ridge at saka rib. Sa Tagalog may ano siya, giring-giring, no? Giring-giring. So, may mga reinforced concrete naman na mga beams na may mga plain or smooth bars pero naka-fix yan siya sa gilid. Merong anchor, no? Merong ano, pero para hindi tayo makagamit ng mga anchors na yon, saka mas mahal kasi yon, saka mas mahirap itrabahuin. Why not gamit na lang tayo ng deform bars, no? So deform bars, ang adhesion niya, meron siyang adhesion, meron din siyang mas maraming friction. No, yung friction niya dahil doon sa ridge, lag at saka rib, no? Ridge, lag or rib, no? Yan yung English ng giring-giring. So, yung band forces na nabuo dito is longitudinal at saka radial kasi napansin nyo class, no? Inclined siya, oh. So, paghila nitong tension dito, yung sasalo ng ano or yung friction at saka yung adhesion dito, yung sasalo ng banding between sa concrete. Ito kasi concrete ito Ito yung steel. Ang sasalo diyan is itong arrow na ito, ito yung inclined arrow, which is ang component niya dalawa. That is the longitudinal component sa radial component. So the problem is that the radial component creates splitting failures in concrete, no? So gusto natin makita ng mga splitting failures, ito 'yon, no? Example ng ano, no? Splitting failures. So ito muna pakita ko. So kung ganito yung bakal, ang tawag dito sa taas lug, LUG, no? O ridge, pwede rin ridge, no? Tapos kung yung dito, yung mahaba niya dito na side, rib yan, RIB, no? Yung transverse niya is lug and parallel is rib. Yan sila ang magbibigay ng friction sa kanang adhesion, no? Magbibigay masyado ng friction compare sa plane, no? Kasi kung mag-plane lang tayo, walang lug, walang rib, so minimal ang kanyang friction. Which is ang adhesion pagkatagal-tagal magkakaroon ng loss, no? Which will then be quickly lost as the bar is subjected to tension, no? Kung adhesion lang talaga siya, saka small friction. At least dito sa deform bars, may lug tayo at saka rib, no? So, nagets nyo na bakit ginagamit natin ang deform bars compare sa plain or smooth bars? So, ito talaga yung ginagamit kasi para nga doon sa tinatawag na band transfer, no? Para nga sa tinatawag na band stresses kasi gusto natin magkaroon ng banding between the rebar at saka concrete. Kaya naglalagay tayo ng giring-giring dito sa bakal na ito. So, ito, no, kung makita nyo to, mabili nyo sa palengke, di ba? Merong ganito sa hardware. So ito yung tinatawag na lug, tapos ito yung tinatawag yung mahaba dito, rib. So that is the main advantage of rebar or deformed bars, no. Lagi yung tandaan deformed bars, no. So reinforcing bars, no. Reinforcing bars din siya. So splitting failures tingnan natin, no. Kaya nag-provide ang NSCP ng mga minimum na mga spacing, minimum na concrete covering kasi iwasan natin tong ganito na mangyari na splitting failures, no? For example, ito class. Walang spacing yung dalawang concrete. Dalawang bakal, no? Walang spacing yung dalawang bakal. In short na lang, yung spacing ng dalawang bakal, yung kalahating spacing ng dalawang bakal is less than doon sa spacing ng concrete covering sa bottom, no? Ito yung formula. So ang itsura ng ano niyan, ng what do you call that, ng crack niyan is pag ganito, no? So dapat maglagay tayo ng spacing dito. Maglagay rin dapat tayo ng concrete covering. Kaya ngayon yung gina-design natin, 'di ba? Meron tayong spacing, may concrete covering, no? So meron akong exam doon, 'di ba? Nilagay ko that is ayon sa NSCP 50 mm na ang kanyang minimum na spacing, 'di ba? So binago ko 'yun doon, binigyan ko kayo ng bagong formula, no? Okay. Next naman natin na another failure is yung ganito na failure, oh. Dito ang kanyang rupture, no? Meaning yan, may spacing nga. Spacing ang rebars pero walang spacing yung bottom cover
or ang bottom cover at saka at saka side cover is less than sa spacing sa rebars. So dapat halos ano natin, halos ipantay natin ba? No, for example, spacing sa rebars natin. Kung magko-covering tayo ng sa bottom at saka sa side ng 40 mm, dapat yung spacing ng rebars natin is greater than one half ng one half ng 40. So dapat ang spacing natin is either 25 or 50 mm. Pero sinabi naman kasi doon sa what you call that? Sinabi doon sa NSCP, no, marami man yung doon, no. So merong 50 doon, merong diameter ng bars, meron yung sa aggregate, no. So para ganito yung niya, ganito yung kanyang So this splitting failure is mas maganda ang ganito na splitting failure compare dito sa ganito na splitting failure, oh. So ito ang gusto natin sa letter B. Ito ang gusto natin mangyari sa ano ah so sorry, both less than half the bar spacing. So one half yan siya. Okay, one half ito siya. So isulat ko na lang dito. No? Okay. So this is one half, no? Wala ko nalagyan. So one half. Okay. Okay. So for example, yung spacing ng rebars natin is 25, no? I-divide mo sa 2, that is 12.5. So dapat hindi siya less than para hindi ganito ang thesis ang splitting niya. Kaya nga nilagay doon 50 mm, no? 50 mm na yung greater na spacing. So maganda, mas mataas na spacing. Pero dapat yung concrete covering natin, for example, 40 mm. So ganun. Same with this one, no? So kayo na lang tingin. Maintindihan niyo naman 'yan. Okay, sa development length tayo. Kayo na lang magbasa doon sa libro, no? Doon sa kay White ba 'yon, oh. 'Yon. Instead na band stresses yung kailangan natin what you call that? I-maintain, no? Kasi nga doon sa formula doon sa libro, yung band stresses is directly proportional sa length of the bar, no? In tension zone. Or may mga times rin na compression zone, no? But dito lang muna tayo sa tension zone, no? Pag mas mahaba kayong bar, mas mataas yung band stresses, no? May formula 'yan, no? Hindi ko na sinulat yung formula. Kaya sinabi ng NSCP na instead na i-compute natin ang band stresses, no? Or magbigay tayo ng minimum na band stresses, what if magbigay na lang tayo ng minimum na development length, no? Doon na pumasok yung tinatawag na development length. So ang development length is yung kung saan banda, for example dito, no? Okay. Dito siya, ito lang talaga yung bar natin, no? Pero hindi kasi pwede na ganyan lang yung bar natin pagdating sa beam column na na connection. So kailangan natin i-extend yan siya na tinatawag natin ang pag-extension niya is development length. Same with this poste, no? Hindi pwede na di hanggang dito lang yung poste. So kailangan natin dagdagan ng ganito na style, no? So development length pa rin yan. So kino-compute yan, meron yang sinabi ang NSCP kung ilan ang ganyan. Ilan ang minimum na LD. So minimum meaning yun na yung pinaka-minimum. Pwede natin taasan pa, no? But minimum is an enough, no? Basta na comply natin. So kung ang minimum niya is 300 mm, then 300 mm. Hindi tayo pwede magdagdag na 250 mm lang. So that is the development length, no? Okay. So hindi band stresses ang na-focus dito kundi ang length of bar. O yung tinatawag na development length. So ganun, no? Makita nyo man yan. So kung magpatayo ka ng building, hindi pwede na yung bakal nyo hanggang dito lang yung bakal nyo. Dapat extend nyo yan siya to the way papunta dito, no? That is what we call the development length. Kasi nga, pwede naman natin extend class papunta dito. Ang problema, lampas na siya kung papunta dyan, no? So pwede natin siya extend dito pag meron pa tayong isang beam dito, may isa pang beam tayo dito, ganito, may isang beam pa tayo dyan, okay lang. Pero pag ang beam natin na ganito, ipaliko mo na kasi practically speaking, sinasabi naman talaga ng development length. Hindi naman natin pwede ilabas dyan kaya wala namang bakal, no? Wala namang beam. Corner, for example, corner na to. So, ibaba mo ng ganun. No, pag ganun na siyang kanyang pag-bend na. So, meron din tayong tinatawag na development length sa hook, no? Ang development length sa hook, ganyan lang. Kung ang development length is pag ganun, ito lahat na length to, lahat ng tawag doon, lahat ng nabali, lahat ng na bend,
Ang development length is from doon sa nabali hanggang dito, yun yung development length ng ano. So anyway, meron yan mamaya ng hook. So anchorage yan siya, hook. So nagkakaroon tayo ng hook, nagkakaroon tayo ng ito, yung tiko, no? Ito siya class, ito ang sa tension side, no? Kasi nga pag meron tayong poste, no, na ganyan na poste, 'di ba? For example, may ganyan tayo na poste. So, ang kanyang ano dito, ang pag curve ng ano dito is pag ganyan. Pag ganyan ang curve niyan. So dito ang tension side sa taas, no? Dito ang tension side sa taas, no? So can remember, that is the tension side ang ano, dito sa tapos dito sa gitna, yang dito sa gitna, this is the dito ang tension side, tapos dito naman tension side. So pag sa fix na ganito, ang tension side dito sa taas, ang sa gitna, dito ang tension side. So, since na dito ang tension side sa taas, napansin nyo, ito yung gi-curve nyo. So, meron din tayong development length para sa compression. No? So, pag ano naman yung trip ng compression, pataas naman siya. No? So, anyway, later malalaman natin kung anong mga numbers yan, paano natin kunin yan. No? But, hindi ko na example kasi may example sa libro. So, anyway, pwede ko man italakay na lang example later. No? Pero sa libro na kasi yun. So, nagets nyo na kung anong development length? The development length is just a length na idadagdag natin doon sa mga bakal. Kasi hindi nga pwede na hanggang dito lang yung bakal natin, hanggang dito lang yung bakal, hindi pwede yan. So, dapat yung bakal natin hanggang dito talaga. Or depende sa na-compute natin na development length. Kaya siya binali, kasi nga, hindi naman pwede extend doon, kaya hanggang dito lang man. Pero kung may extension dito na beam, pwede mo extend hanggang doon. No? Then, splice mo na siya. Okay. So these are just the importance, no, na pag mag-drawing kayo or for example maging civil engineer kayo sa sunod. Huwag niyo hayaan na yung nagplano nga yung ng engineer ng development length tapos hindi niyo ginawa. So mangyayari diyan masisira talaga building niyo. Walang sufficient bond between the steel at saka ng concrete, no? So masisira, no? Marami nag-practice minsan ng ganito, hindi na sinusunod, lalo na sa splicing. Hindi sinusunod mabuti ang sa splicing, no? So anyway, ito na. So sa development length ng tension, meron tayong formula, no? Ibig sabihin sa NSCP na ganito, no, 425.4.2.1. So tingnan niyo na lang 'yan doon, no? Either saan ang mas mataas? Yung na-compute natin sa A or itong 300 mm. Pag nag-compute tayo sa A, for example, ang lumabas is 250 mm lang ang kanyang additional na development length. 300 mm ang gamitin natin, hindi yung 250 mm. Pero pag sa A, nakakompute tayo ng, let's say, 2 meters or 500 mm. So, 500 mm ang gamitin natin. So, ito na. 425.4.2.2, ito ang formula, naka-table yan. So, this is the table. This is the minimum development length, meaning minimum siya. Hindi siya pwedeng mas mababa pa dito. So for example, na-solve natin dito sa case 1 or case 2 dito sa number 20 and smaller bars is what you call that? 500 mm. So 500 mm, hindi pwede 400 mm, hindi rin pwede 499 mm, 500 mm. Pwede pa 520 mm, mas mataas. So ganoon na yung judgment natin, class. Pero hindi kasi natin talaga sagarin yung pagtaas niya kasi nga magasto na. Pag masyadong mahaba na yung development natin, so sabihin natin yes, napaka-safe kasi mahaba yung development length. Ang the problem with that is that mas magasto na. So at least kahit minimum lang ma-comply natin kasi yun naman sinabi ni STP, at least minimum ma-comply mo yung minimum. So ito ang formula, no? Madali lang naman ito kasi ito lang yung baguhin natin, no? Itong psi t, psi, from the Greek word psi, no? Psi. Okay. Yan, psi yan, psi. Small letter psi. Yan, small letter psi. Yan, small letter psi. Itong psi t, mamaya malaman natin yan. Okay. Meron tayong psi e. Okay. Malaman rin natin mamaya kung ano yan, yung psi t, psi e na yan. Then Fy, alam na natin itong Fy. Common Fy is 60 KSI, which is equivalent to roughly 414 MPa, no? 414 MPa. Fc, no? Fy ito siya. So this is the yield strength of the steel. So KSI ha, KSI yan. KSI. KSI. So we have the F prime C.
No, square root ito f prime c, no? F prime c. That is just 4,000 tama ba? 4,000 PSI ba? Okay. That is 27.5, no? MPa. Okay. Uh, Anyway, hindi naman natin masyado gagamit itong mga PSI at saka KSI. Dito tayo sa 414 at saka 27. So, yun yung mga common, no? So, halos the same lang sila. Last, meron pa pala tayo nito. Ito yung tinatawag na lambda or yung modification factor kung normal weight concrete pa siya, lightweight concrete pa siya. So, anyway, para hindi kayo malito, ipakita ko na lang sa inyo yung table, no? Okay, this is the table. So, pag lightweight, 0.75. Pag normal weight is 1.0. Pag given ang FCT, may ano doon. Sa section 419, meron tong ano, tawag doon. Table 425.2.4 pala ito ha. Sorry. 0.4. Okay. Ay, sorry. Ito na. So, we have normal weight concrete 1.0, pag lightweight 0.75. Epoxy coating. So, meron sinabi kasi sa epoxy coating, ganito kasi class, no? May mga bakal na gina-epoxy coated para hindi siya basta-bastang para magkaroon ng durability. By doing so, by putting an epoxy to the reinforcing steel, lumiliit at lumiliit ang kanyang kakayahan na mag-bond. Kaya ang factor dito is tumaas. Kasi nga, pag mas mataas yung factor, ibig sabihin, mas mataas yung needed na development length. Kasi nga, pag nilagay mo ng epoxy coating yung bakal na yon, that is magbaba yung kanyang tinatawag na bonding stress, no? Bonding stress niya or bonding force niya between the bakal na na-epoxy at saka doon sa semento. So, ang resulta niyan, para ma-adjust natin na safe pa rin siya, so pahabain natin. Kaya ang factor dito is 1.5 saka 1.2. No? Okay. So, sa uncoated, pag walang coated, hindi siya masyado delikado kaya pwede na 1.0 lang. Dito naman, sa size. Pag mas mataas ang size ng bars, ibig sabihin, mas malaki na kasi yung surface area na kakapitan, no? For example, 25 mm compare mo sa 10 mm or 16 mm. So, mas malaki ang circumference ng 25 mm, obviously, compare sa circumference ng 16 mm. Pag mas malaki ang surface area or yung circumference area, no, surface area niya, kasi cylindrical naman talaga na shape, no, na 3D shape ang ano, cylindrical siya. So, ang surface area ng cylinder is pi d times height, di ba? So, kung mas malaki ang surface area ng bakal, mas maliit talaga yung kanyang kakayahan na mag-bond between sa semento, no? Yung kanyang bonding sa semento. Kaya mas malaki yung value of factor niya, 1.0, no? Pag mas malaki yung value of factor niya, yung sabi ng NSCP, mas diskumpiyado sila kung masyadong magdikit. So mas maganda maggamit ng uncoated. Tapos maggamit tayo ng mas maliit na bakal, no? Anyway, depende naman sa design nyo kung ilang bakal gamitin nyo, no? So at least 20 mm pababa, 0.8 na siya kasi hindi masyado masela ng 20 pababa. Next, casting position. Okay. Same with this casting position. Ibig sabihin, yung pwesto ng horizontal reinforcement in consideration para dagdagan siyang development length. Yung sa baba niya is greater than 300 yung concrete, no? So, pakita ko example daw natin dito. So, for example ito, no? Itong bakal na ito, no? Okay, palitan natin color. So itong bakal na ito, no, itong bakal sa taas na ito, yung kanyang development length, no, ganyan is meron pa tayong tawag doon 300 mm dito, yan, no, 300 mm. So 300 mm. Para sa tension lang yung class, ha. So meron tayong 300 mm na what do you call that? Na concrete, no? Okay. So sa baba ng development length na bakal, may 300 mm doon. So ganun man yung ibig sabihin 'yon. So ano ang punto ko dito, class, no? As much possible, gamitin natin yung matataas na. Ito 1.0, 1.3, 1.0. Anyway,
wala naman tong size na tanggal naman kasi nakaayos naman doon. Pero sa epoxy coating, tingnan lang natin sa given. Kung hindi given ang dito sa 1.5 sa 1.2, kung sabihin uncoated siya, 1.0 gamitin, wag natin sagad. Anyway, between the epoxy coating at saka casting position, the product nila must not be greater than 1.7. Example, 1.3 times 1.5, that is 1.95, no? 1.3 times 1.5, no? So, yan na yung sagad. Ang taas na yan. Mahaba na masyadong development length nyo yan kasi may mga formula pa man doon. Sinabi nila, sabi ng NSCP, kung nakakompute kayo ng epoxy coating times the casting position greater than 1.7, kunin nyo siya as 1.7. Okay? So 1.7. For example, itry nyo ito, 1.3 times 1.5. 1.3 times 1.5, that is 1.95. So do not use 1.95, just use 1.7. Okay? 1.3 times 1.2. So, pwede pang 1.3 at saka 1.2. So, therefore, casting position times epoxy coating, given 1.5 saka 1.3, that is 1.95. Huwag nyo gamitin yung 1.95. Gamitin yung 1.7. Okay? So, this example, no? Hindi siya example class. Itong formula na ito, di ba mahaba ito na formula? Marami siyang formula, oh. Okay. May formula siya, di ba? No? So, what if, no? Nilagay ko, normal weight concrete. Normal weight concrete, Fy natin is 414 MPa, Fc prime natin 27.5 MPa. Tapos, i-assume natin yung bar is uncoated, no? Kasi, inisip natin na yung bar talaga is uncoated kasi para hindi masyado mahal, no? That is the uncoating factor of 1.0. Saka yung casting position niya, kasi normal naman talaga na mataas halos ang mga beams, that is 1.3. So, kung ipansak nyo itong mga formula na ito dito, na formula, no? So, Fy 414, PSIT, no? PSIT, that is, what you call that? Casting position, that is 1.3. Itong PSI, tapos E, that is the coating. Sabihin natin, uncoated, 1.0. Lambda as 1.0. Fc prime as 27.5. Then, the resultant is 48.87. So, para hindi tayo mahirapan, 49 dB na lang. LD is 74 dB. 61 dB, 94 dB. Tapos tanongin nyo, sir, pagdating sa exam, sir, anong gamitin namin? Gamitin nyo yung itong 48.7 87. Kasi isa laman ang answer sa exam. So, itong itong 2 decimal places na. So, anyway, hindi man ako example ko lang man ito, no? For example, ito kasi para na to sa actual nyo na practice, no? Maisip nyo, pinakamababa, 49 dB. Pinakamataas, 94 dB. Para wala kayong lito, para hindi kayo mahirapan, gamitin nyo na kagad itong 94 dB. Kasi masyado na yung mataas. Pero yun nga, magasto naman itong 94 dB. Paano kung case 1 or case 2 lang pala yung nyo? Yung spacing and covering nyo. So, pwede 49, pwede 61. So, anyway, lang to? Example lang. No? Gipansak ko lang ito, no? Kasi ito yung makita natin na baka normal ba, no? Normal 1.3, uncoated 1.0, normal weight concrete 1.0, 414 MPa, Fc prime na 27.5. So, ito yung tinatawag na case 1, case 2 class, oh. So, case 1, basahin nyo na lang to pero tingnan nyo na lang dito. Yung dB natin is less than doon sa minimum cover. Pag less than siya sa minimum cover, that is case 1 na kaagad. Sorry, hindi lang less than or equal pala. So, ilan ba yung minimum cover para sa beam? For example, beam tayo. That is 40 mm. Tama? No? Okay. If I can remember, that's 40 mm. Tapos, meron tayong design ng ties, stirrups, no? So, kayo na lang magtingin yan, no? So, yung spacing niya is dB. No? Spacing between two bars is dB, no? So, case 1. Case 2, ganito ng case 2. So, sir, anong pinagkaiba ng case 1 or case 2 kung ganito lang formula? Hindi, kasi ganito yung class. Pag hindi nyo nakita yung spacing and covering nyo sa case 1 or case 2, other cases ang gagamitin nyo. Like, for example, dito, no? So, yung dB natin is less than. Hindi natin sinunod ito. Minimum cover, hindi natin sinunod ang minimum cover. So, ang gagamitin natin na formula dito is yung other cases. Tama? Hindi natin sinunod yung tie.
Iba yung tinod natin tayo, hindi natin sinunod. So other cases, so itong gamitin natin. So anyway, hindi naman masyado sikat tong other cases. Itong tataas ang gamitin natin, either 49 or 61. So bakit sir ito sir 60.37 lang? Bakit mo ginawang 61? Kasi nga, doon tayo sa mas mataas. Kasi kung 60 dB lang, hindi yan naabot yung minimum na 60.37. So 61 ko na para hindi ako malito. 61, hindi 60. So ganito ang given, that is 61. Ito naman, given niya 49. Katulad ito 73.31, 74, 93, 94. So okay. Okay, any questions? Ganito yung development length sa tension. Now, punta tayo doon sa development length sa standard hooks. Kung na-compute natin itong LD, no? So, syempre, nakakompute tayo ng LD. Ngayon, pag-compute natin ng LD, ang pag-compute natin ng LD, hindi lang pala hanggang dito. Kung pagtingin natin sa LD hanggang dito pala, lumampas. Kasi nga, mahaba yung LD natin. Like for example, dito. Okay. Tingnan nyo to. 49 times, sabihin natin yung LD na, DB natin is 20. So, 49 times 20, that is 49 times 20, 980. So, 49 times 20 equals to 980. O, sabihin na lang natin, 1 meter. O, 1,000. So, 1 meter. So, for example, ganyan. O, 980 ang na-solve ko, pero ang gagawin ko, 1 metro. So, ganyan tayo mag-isip as civil engineer. So, wag natin isipin 950, 1,000 na kaagad. Kasi sino ba yung tao na mag-measure ng 980? 1 metro. O, tanungin ka ng, tanungin ka ng, pag-compute mo, 49. 49 times 20. 20 na rebar, 980. Ilangan sabihin mo doon sa steelman mo or sabihin mo sa foreman mo na 980 mm. No? Kung hindi sila napakamot ng ulo, asan yung 980 mm? No? So, ang ginaisip lang kasi nila minsan, kung saan yung may linya doon. So, sabihin mo 1 metro, o pakita nila 1 metro, o 1 metro. So, wala kang nilabag na batas kasi nga, minimum lang yung 980. Lumampas ka pa sa 980, that is 1,000, that is good. No? So, balik tayo doon sa topic natin kanina. No? Kung bakit magkaroon tayo na ano. So, ito pala, pag-compute natin, no? For example, for example, ito siya is, 250 lang. 300 na lang. 350. Tapos na-compute natin is 980. Or sabihin na lang natin 1 meter. No? So 350 mm, pag hanggang dyan lang, hindi enough yung kanyang bakal. Tama? Kasi 350 lang. Ngayon, kailangan 1,000. So, extend natin yan siya doon. Ang problema, hindi man natin pwede extend hanggang sa mag 1 meter. No? Sir, extend ko na lang, sir. Mag 1 meter. Oh. Hindi man pwede kasi naglabas na. Hindi pwede. So, baliin natin. I-bend natin. No? So, i-bend natin. Pag bend yan, balitan natin na ibang color. So, i-bend natin siya. So, ito siya. I-bend natin hanggang such thing. Maabot natin yung 1 meter. No? So, ito siya. Itong LD na to, 1 meter na. But take note. Take note, no? Lagi nating tandaan ito. Dapat meron tayong minimum sa LDH. No? Mag-start doon banda sa point kung saan tayo nag-consider. Pwede kasi tayo mag-consider dito, class, oh. Pwede tayo mag-consider dito. This is the point of, development length. Where the develop starts, no? Where development starts. So, example, dyan yung development starts natin. Dito kasi sa example dito, hanggang dito lang, dito nag-start. Kaya yung example ko. So, pwede naman ganito ang LDH natin. So, LDH natin is just the horizontal distance. No? Between the development start sa yun. So, dapat i-check pa rin natin yung minimum niya. No? Check pa rin natin. So, mag-adjust tayo doon. For example, ito siya 350. Na-compute natin dito is 500, di ba? Na-compute natin is 500. So, kulay itong 350, i-adjust natin dito yung kanyang ano. So, at the same time, ang mangyayari dyan, since na nag-adjust tayo dito, haba dito, maghaba tayo dyan. So, anyway, nasa inyo naman yan, no? Dagdagan nyo, no? Ganun ang mangyayari dyan, no? So, that is the time na, mag-development. Saka, dito class, no, pagdating dito, huwag tayo mag-splice dyan, no? Ang splicing, i-drawing ko yung splice, ha? Drawing ko splice. Itong green na lang. Meron tayong bakal. Uy, naputol ang bakal. Tapos, ito, sabihin natin beam. Poste yan siya. No? Dito yung bakal sa baba. Beam. So, yung bakal natin hanggang dito lang.
Ngayon, paano natin idugtong ang bakal hanggang doon sa dulo? So lalagyan natin splicing. Hindi pwede na ganyan yung pagdugtong natin. Tapos itali lang natin ganyan, ganyan lang, dulo to dulo. Hindi pwede ito. Hindi pwede yan na ganyan na splicing. Dapat yung splicing natin is that gamit tayo ibang color. Dapat yung splicing natin is ito na lang, ito green. Kung ito yun siya, na short dito yung bakal, ang splicing natin dapat ganito. Which is meron tayong tinatawag na lap length. No, lap length. So bukas na lang ito. Then lap length mostly pagdating sa tension is equal to LD lang. No. So merong mga formula na ganyan, 1.0 LD, merong iba rin na LD, no. So kailangan natin ilap, no. So ito yung minsan na niloloko ng mga ibang mga trabahador sa construction para matipid nila, no. So hindi nila sinusunod tong lap length kasi nga malaking lugi ito kung sundin mo talaga ang lap length. Pero dapat sundin mo talaga, class, kasi yun ang delikado ang isang isang building pag hindi mo sinusunod lap length. So kung tanungin niyo sila Sir Sakit saka Sir Matawil, marami silang mga nakitang mga building dito sa USM na hindi sinusunod yung mga standard. So gagawa sila ng report niyan. Nga sabihin nila kay President na President, hindi nila sinusunod yung sa plano kasi nga pag sundin mo sa plano, lugi ka talaga. No? So anyway, let's proceed. So I hope na alam niyo itong LDH, ito yung formula niya, no? So kayo na lang tingin ito, no? Ito yung formula niya, no? Ito. So saan dito sa kanila ang pinakamataas? Okay. Pag itong computation na to, mas mataas tong 8 dB at kaysa sa 150 mm, 8 dB ang gamitin nyo. Pag 150 mm naman mataas, pag compute mo nito, 150 mm. So, pero kadalasan ito ang pinakamataas talaga minsan, no? Itong sa taas. No? Same with doon kanina, 300 mm naman yung minimum niya. So, whichever is greater, no? So, yan yun siya. Okay. Meron naman tayong tinatawag na, kung meron tayong sa tension, iba rin ang formula sa compression. Okay. So, meron tayong development length sa compression side. No? Let's drawing dito ng beam. We have a beam. Lagyan natin yung beam. So, let's say itong beam na ito, ganito yung beam, no? Ganito yung beam niya, no? Which is dito may flexure dito. Ang kanyang moment diagram ganito. Example, ganyan yung moment diagram niya. No? Pag ganito ang moment diagram niya, ang itsura ng poste, pang kanyang itsura pagdating sa kanyang curvature, so palitan natin yung is pa ganun. Oh. So ganyan yung deformation niya. So ang deformation ng beam natin is pa ganun. Oh, exaggeration lang. So ganyan yung niya beam. So yung beam natin na ganyan. So for example, ganyan yung beam natin, na ganyan yung beam natin. Fixed dito. Diyan, may moment. So ang kanyang tension side is nandito sa taas. Tama? Yan ang tension side, nandito ang tension side. So, ang compression side niya is andito sa baba. Andito sa baba. But dito sa gitna, ang kanyang tension side dito. Yan. Ang compression side niya naman nandito, no? Yan ang compression. So, ito siya ang i-consider natin para sa kanyang development length, ang compression, no? Oh. Rebars in compression. Kasi ito kanina, ito na yung kanina. Ito na yung doon sa development bars pagdating sa tension, no? So, ito ang formula, class. No? Ayan ang formula. So, saan mas mataas dyan? Or, saan mas mataas dito sa tatlo? 200, ito, or ito? Saan mas mataas dyan? Okay. No? May sinabi dito, class, yung ating psi R is equals to 1.0 unless specified doon sa table na yon. 1.0, sorry, 1.0. Yan. So, 0.24 Fy, 1.0 na yan. Sabihin natin, normal weight concrete pa, 1.0 F prime C dB. Okay. Ito naman, Fy times 1.0 dB. dB is the diameter of the bar. Okay. So, wala ko masyado example dito, no? Okay, ito yung development length, no? Ito yung R, yung psi R. That is what we call the confining reinforcement. So, meron kasi dito sa taas, class,
This taas, no, kung tinatamad nyo tingnan yung ano, this is for spiral column. Kasi nga, meron tayong tinatawag na development trend sa mga column. Hindi lang sa beam. Beam, column, footing, what you call it, slab. Lahat sila may development length. Lahat ng members ng reinforced concrete frame merong tinatawag na development length. So, tingnan muna natin yung isang example dito, no? So, okay. I-share ko lang muna to isang window ko dito. Okay. So, tingnan natin itong different mga hooks dito. So, may mga different hooks tayo. Yung example na pinakita ko niya, that is 90-degree hook, na 180-degree hook, stirrup hooks. So, may mga ganyan-ganyan tayo ng mga style, 135-degree hook, no? Tingnan nyo na lang class sa libro class, hindi ko man kasi need na ituro lahat. Kayo na lang magbasa. So, nakita nyo, maganda yung pag-present niya. Okay. Kayo magbasa nito ha, basahin nyo. So, ito yung tinatawag na mga mga radial what do you call that? Failures or radial na deformation, no? Ganyan itsura niya. Bar stresses, ito mga bar stresses niya. Stresses. So, mas malaki ang stresses dito compare dito sa pinakamaliit. So, napansin nyo, pag i-hook nyo yan siya, nagliit yung stresses niya hanggang dito sa dulo. So, tingnan natin example dito, madali lang. Okay? Doon tayo kagad sa SI units. Ito. 400 mm wide cantilever beam frame. Ito yun siya, oh. No? So, given to the formula. So, ito yung formula na given. So, kung i-compute nyo to, that is 2.17. No? 12 over 20. Be? 20 over 12. 1.7. So, this is, ang bar natin is greater than 20. Yun. Tama. Ang bar natin is number 25. No? Edit natin to. Tool. Saan ba yun? Ayun. So, number 25 bars. Pag number 25 bars, no? Okay. Hide ko na lang muna to. So, I will, ulit, no? Okay. So, para, hindi maputol-putol, no? Okay, no? So, if greater than 25 mm, that is this one ang ginamit. So, i-try nyo, 12 over 20, that is 1 over 1.7. No? 12 over 20, that is 1 over 1.7. So, ito yung sa NSCP, dito sa libro, naka-fraction siya. That is 12 over 20. 12 over 20 is equal to 1 over 1.7. So, ito yun siya, oh. Ito, 1.7. So, number 25 ang larger bars, no? So, anyway, balik tayo dito. So, ginamit ito na formula. Sinabi dito, uncoated. So, 1.0. Greater than 300 mm, fresh concrete, 1.3. Pero ang sinabi kasi dito, low density aggregates, 0.75. So, ang resulta na development length is to 180 mm. The bars must extend 2,180 mm para sa wall. Sa wall naman kasi ito siya nakapatok, ang beam. So, extend the bars 2.2 meters. Okay. Yun pala. Okay. Using table 8.1M. Iba naman ito. So, kayo na lang magtingin nito, class. Okay. No? Ito siya. May formula to sa NSCP. Hindi ko na sinali dito sa lecture kasi ayoko nga ituro lahat. No? Pero maglabas yan sa mga board, maglabas yan siya sa, naglabas to sa board exam. Itong development length, naglabas to sa board exam class, no? I don't know lang ngayon sa ngayong panahon. Kasi napaka-importante ng development length sa buhay nyo as a reinforced concrete engineer na designer. Napakalaking bagay ng development trend, splices, anchorage hooks, no? Kaya dapat din nyo, kalimutan mga formula nito. Anyway, pagdating nyo naman sa quiz sa akin, exam, open notes naman lahat. Yung problema lang kung basahin nyo yung NSCP o hindi, nasa sa inyo na yan. Kung basahin nyo tong libro, nasa sa inyo na yan. Okay.
So itong KTR, hindi ko na i-lecture to kung paano yan kanuha. Titingnan nyo na lang dito. Itong formula na to, nasa NECP to class. That is particularly in, okay. Hindi naman kailangan memorizein ang NECP. Oh. Basta nasa section 425 yan sila lahat. That is 425, 423. Okay. This is 425.4.2.3. Okay. Tingnan nyo na yan sa NECP. Okay. Hook bar. Tingnan nyo na rin doon. No? So, may formula rin ito. Okay. Tingnan nyo yan. Kung ano yung formula na yan. So, kayo na bahala magtingin dito. Studyhan nyo to. Hindi naman always na sinasabi ko is kung ano lang yung naturo doon. Hindi naman hindi naman yun lang ang i-studyhan nyo kung ano yung tinuturo ko. So, nandun na lahat. So, napansin nyo, deflected shape. Dito niya is tension, compression dito. So, kung saan bandang cracks, doon ang tension. Kasi nga, mahina ang concrete sa tension. Kaya nga, nagka-crack ang tension side. Sa taas, nagka-crack. Sa gitna, wala, Dito, sa baba, So, bar cut ito siya. Bar cut ops. Kaya na lang basa nito. So, bukas, topic natin is slab at saka yung last natin is splices. Then, magbigay ako example doon sa spiral lang. No? Pwede ko naman din bigyan din yung sa pero anyway, wala naman kasi talaga example class na ipapakita dito. Susundin nyo lang yung nakasulat sa NECP. No? Sundin nyo yung nakasulat sa NECP. I-check nyo lang. Kasi nga, as an actual designer sa civil engineering, lahat naman ng sinabi ng NECP is minimum. Pwede natin lampasan. Kung sinabi niya is 2150 mm, huwag kayo mag 2 meters. Gawin yung 2.5 meters, okay na yon. As long na kaya ng bulsa nyo. Pero kung 2150, siyempre, as a civil engineer, 2,200 mm lang tayo. Katulad yung ginawa dito, 2,180 ang na-compute niya. No? So, 2.2 lang. But take note, class, pagdating sa actual na trabaho ng mga trabahador, hindi minsan nasusunod yan. Kaya maglalagay tayo ng allowance. Kung sinabi dito 2180 mm, baka pagdating dito ng mga pagtrabaho ng mga trabahador kasi hindi nila nabantayan, so wag mo sabihin na 2.2 lang. So gawin mo 2. Para may allowance ka 2.3 meters, 2.3 meters ay lumampas na. 2.3 meters. At least kung magka-problema sila ng at least 0.1 meter or 100 mm or 4 inch, at least may 2.2 ka pa. Di ba? Tama? So, lampasan mo lang. Anyway, isasali nyo man yan sa gastos ng building. Kaya mahal ang building. So, sa splices, halos the same lang yan sila sa splices class. But I will, So, ito ang splices, nakita nyo? So, preview na lang. Anong pinagkaiba ng splices sa development length? Ang development length is sa banding ng concrete at saka ng bakal. Ang splices naman, that is the band between the bakal at saka ng bakal. Bakal to bakal ito. Itong lap splices. No? Bakal to bakal. No? Okay, yun na. Reverse to reverse. Ang development length, bakal to semento. So, dapat yung bakal to semento, meron silang sufficient banding. Kaya nga may mga hooks, no? Like example dito, hook anchorage, no? May mga hooks, no? Kasi nga, pag i-hook mo yan siya dyan, saka ito, i-hook mo rin ito lalo dito, no? That is, may sufficient ka na band sa, what you call that? Sa concrete, no? Dito naman kasi sa, class, sa splices, hindi mo naman kailangan din kasi na i-hook mo rin sila, ganun. Ilangan, i-ganon mo sila na hook, no? So, ito lang. Extend mo lang yung lap nila, no? Yung lap nila, dyan, hanggang dyan. So, this is what we call the lap splice, no? Lap length. So, I think, kuha na lang tayo ng attendance, no? Before ko anuhin. So, kuha tayo attendance para at least, yung mga request ko, don't worry na lang sa attendance nyo. No?
So bukas, wala man tayong exam sa earthquake. Ay, okay. Tayo lang, i-stop ko pala muna yung ano.